Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Leo Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano po. Now, in today's video, Leo, alamin natin kung ano mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong kapirahan, trabaho, love life, pamilya, kalusugan. Titignan din natin kung may mga babala, no? Mababala regarding your saang aspeto man ng buhay. Ayan. Now, paalala lang, Leo, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. Ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung sa akin nag-resonate, Leo, at iwan yung hindi. Alright. Leo. Sun, Moon, Rising. Kuha tayo ng 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Okay, umpisa natin. You have the urn. Okay. Leo, mukhang may ending na mayayari, may matatapos, may matatanggal, parang it's over, it's done. Could also be, merong, yung iba siguro sa ngayon, merong mga pinagdadaanan. Yung iba sa inyo siguro nagluluksa. Okay, yung pagluluksa na yan, pwede kayong magluksa dahil nawalan kayo ng trabaho. Hindi lang sa love life. Mamaya malalaman natin to, Leo. Next, you have happening now. Ano kaya nangyayari sa'yo ngayon? Possibly regarding love life, mamaya malalaman natin. Next, you have friends. Soul tribe. Contact. Okay, third person. Could also be third person regarding third party. Meet in person, social media. Maya malalaman natin to, Leo. Next, i-verify natin. Roadblocks. Mukhang may humaharang sa buhay mo. Saang aspeto kaya ito, malalaman natin mamaya. Checkered flag. Outcome, finale. Settled results. Mukhang may mangyayaring resulta. Mamaya malalaman natin to, Leo. Blinders. Mukhang meron kang desisyon na pagpipilian. Mamaya malalaman natin to. Balloons. Magkakaroon ka naman ng freedom. Saan kaya ito? Mukhang makakaramdam ka ng pag-angat, relief, ascension, success. Claim it. Joyful. Ayan. Attaining goals. Mukhang meron kang ma-achieve. Dito, Leo, malalaman natin ito mamaya sang aspeto dito. And next, you have repairman. Mukhang meron kang aayusin or may maaayos sa buhay mo. Mukhang may healing na mangyayari. Mukhang may reset na mangyayari. May recovery o may kailangang adjustments na gagawin. Mamaya, i-verify natin to exactly para matukoy natin kung ano talaga ang nangyayari sa iyo. Ang mga dapat ninyong malaman sa ngayon. Now, bago ko ipagpatuloy ang reading mo, Leo, okay, kung namumblema kayo sa trabaho or sa negosyo, may gagawin po akong collective ritual na ako lamang po ang gagawin. Okay? Ako lamang po ang gagawa. Sorry. Ang tawag sa ritual na ito is New Direction Ritual. Sa namumblema lang po sa career at negosyo, ha? Ayan. Sa love life, papunta pa lang tayo sa February. Pagdating na sa February. January 24 ko po gagawin, so malapit na. Kung gusto nyo makahabol, ayan, pakinggan nyo ito. Another is January 27, Energetic Cord Cutting Release. O mas kilala sa tinatawag na cord cutting release, cord cutting ritual. Kailan ko din gagawin ito? January 27. Dalawang magkasunod. Yan na lang po ang natitirang ritual na nakaschedule sa akin. Kaya kung gusto yung sumali, panoorin at pakinggan nyo po ito ng mabuti.
Hello po mga kabonom! Ayan, kung ikaw po ay nalilito o nasa crossroads ng inyong career, ayan, paulit-ulit na nagtatanong na ito ba talaga ang para sa akin? Or pagod na sa trabaho pero hindi alam kung saan lilipat. Or gustong mag-resign pero natatakot, ayan, o nag-iisip ng career shift pero walang clarity. So ayan, ang ritual na ito ay tutulong linisin ang ingay sa isipan mo para makita mo kung alin ang dapat ituloy at alin ang dapat bitawan. So this is the new direction ritual for career planning and business direction. So magkano? 500 pesos po sa gustong sumali. And kailan ko gagawin? January 24, 2026. Gustong magpasama o gustong mag-join, ayan, pakitignan na lang po sa comment section yung link. Ayan, punta kayo sa Facebook page ko, kung alam niyo ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check verified ni Meta. So ayan, sino pa mga dapat sumali dito or pwedeng sumali? Kung may negosyo ka pero walang malinaw na direksyon, ayan, kung ikaw ay, yun nga, may negosyo pero pabago-bago ang plano mo, hindi ka sigurado kung itutuloy or mag-expand or isasara na, or maraming ideas pero walang focus, ayan, or pakiramdam mo ay parang may humaharang, no? No, ang ritual na ito ay para sa direction, focus at tamang priority, hindi lang sa bintahan. Ayan. So kung sino pa, kung pakiramdam mo ay stuck ka kahit nagsisikap ka naman. Ayan, na kung ikaw ay trabaho ng trabaho pero walang progress, laging may delay or setback or parang umiikot lang sa parehong problema. Ibig sabihin nito ay hindi ka kulang sa effort, kundi kulang sa alignment. So dito pumapasok ang ritual. Nakakatulong itong ritual na ito. And sa mga gusto ng fresh start sa 2026, na kung ikaw ay gusto mo ng malinis na simula ngayong taon, or handa kang iwan ang mga lumang pattern at maling desisyon, or ayaw mo nang umulit ang mga 2025 struggles na pinagdaanan mo, no? Lalo na sa trabaho at sa negosyo. So, ang ritual na ito ay energetic reset, hindi siya shortcut. And kung alam mong kailangan mo na munang maliwanagan or magkaroon ng malinaw or magkaroon ng clarity bago kumilos, ayan, kung ikaw ay ayaw mo nang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo, no? At kung gusto mo nang maging kalmado at malinaw bago gumawa ng desisyon at handa kang makinig sa inner guidance mo kesa sa panic. So ang ritual na ito ay magbibigay sa iyo ng tahimik pero malalim, matutulungan ka makapag-isip ng tamang desisyon. Hindi ito loud manifestation. Alright? So sino rin ang pwedeng sumali? Kung ikaw ay employed, mapa-local man o abroad, freelancer ka, creative ka, may small business ka, online seller ka, professional ka na nag-iisip na mag-shift, or OFW ka na gustong magplano ng next chapter mo, or breadwinner ka na gustong ayusin ang long-term direction ng buhay mo, at kung yung gusto mong pagsabayin, ang mga taong gustong pagsabayin ang career at negosyo. Ayan. Now, isang paalala lang po, ang ritual na ito ay ako po ang gagawa. Okay? Sacred ito at tahimik gagawin. Wala kayong item na marireceive. Wala kayong video na marireceive o matatanggap para maiwasan natin ang usog o evil eye na tinatawag unintentionally or intentionally. So sacred po ang mga ginagawa kong ritual. Walang performance. Ayan. So ito ay para sa mga seryoso sa kanilang inner work bago outer success. Ayan. So again, so gusto pong sumama, ayan, hanapin nyo lang po ang aking Facebook page, Bonum Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Yung FB link ko, makikita nyo po sa comment section dito sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.
Now, ito naman ay energetic cord release at detachment ritual na gagawin ko sa January 27, 2026. Okay, ito ay isang malalim at sagradong ritual, energetic ritual na ginagawa ko para putulin, paluwagin at tuluyang i-release ang mga energetic cords na hindi na nakakabuti sa iyo. Mga connections patuloy na humihila sa iyo pababa o pabalik sa sakit, pagod, takot o paulit-ulit na toxic cycle. So pag-usapan muna natin kung ano ang energetic cords. Ang energetic cords ay invisible energy connections na nabubuo sa pagitan mo at sa mga past lovers, ex-partners mo, mga toxic people, posibleng kaibigan mo, ka-workmates mo, or even kamag-anak mo. Right, mga traumatic experiences, mga guilt na daladala natin, mga resentment, attachments, kung ano man yan, or even mga obsessions na hindi na maganda o hindi na nakakatulong sa iyo. Or situations na tapos na pero emotionally present pa rin or energetically present pa rin na nakakaapekto sa buhay mo. So kahit wala na sila sa buhay mo physically, nakakabit pa rin ang energy nila. Kaya bigla kang napapagod kahit wala kang ginagawa. Paulit-ulit mong naiisip ang isang tao o yung tao na yan or hirap kang mag-move on or gumawa ng desisyon even. At parang may humahawak sa iyo pabalik or humihila sa iyo pabalik kahit gusto mo nang umusad or mag-move on. So anong ginagawa ko sa ritual na ito? Sa January 27, 2026, gagawin ko ang ritual na ito sa tahimik at sagradong space gamit ang mga focus prayer intentions, mga elements, mga items, mga instruments ko. Okay, so ako lang po ang gagawa ng ritual, wala kang kailangang gawin, wala kang ipapadalang item, wala kang marireceive na item, wala kayong video na matatanggap o larawan ng ritual dahil ito ay sacred at private at may tinatawag kasi tayong mga evil eye or usog na yung iba hindi nila sinasadya pero nakakadala sila ng negative energy. So, ayan. So, again, sino ang pwede? Dapat sumali kung gusto mo nang mag-move on pero parang hindi ka makaalis. Ang hirap mong gawin, hindi mo magawa-gawa. Or kung may taong emotionally draining sa paligid mo kahit wala na sa buhay mo. Or kahit wala na sa buhay mo or even mas lalo na sa mga nakakasalamuha mo. Or kung paulit-ulit yung mga sakit na nararamdaman mo, mga selos, galit or lungkot at gusto mo nang mawala yan, so ito ang ritual na nararapat sa iyo. Or kung pakiramdam mong may energetic attachment pa rin sa past. At kung gusto mo ng clean slate bago pumasok sa bagong chapter. Now, kung nagtatanong kayo, bakit sa January 27, 2026? Ayon po sa ASI, Association of Spiritual Integrity at other sinalihan kong grupo kung saan ako miyembro at mga according sa mga teachers namin at masters namin, ang petsang ito, ang date na ito ay energetically supportive para sa detachment without bitterness, release without regret, and closure without confrontation. So, ito ay hindi paghihiganti, hindi pagbura ng alaala, kundi pagbalik ng enerhiya mo sa'yo. Okay, so ang ritual na ito ay ginagawa with prayer, intention, and spiritual guidance. Ayan. So again, sa gustong sumali, alright, magbayad kayo 500 per person. Kaya kung dalawa kayo nasasali, 1,000. Kung tatlo din, 1,500 and so on and so forth. Ayan. So again, ang energetic cord release and detachment ritual ay isang spiritual clearing na ginagawa ko para tulungan kang makawala sa mga invisible energetic ties na humihila pabalik sa'yo. Kahit gusto mo nang umusad, right? O nagpapaulit-ulit ng sakit at trauma. Nagpapabigat sa iyong dibdib, isipan at energy. At nagpapahirap sa iyo para makapag-move on ka na or para makapag-let go ka na. At nagpaparamdam na parang may nakakabit pa
So, hindi ito simpleng move on lang. Ito ay energetic process kung saan binabalik ko sa iyo ang energy mo at pinapaluwag natin or pinapawalan ang any attachment para maging free ka ulit, para maging malaya ka ulit. No, ano naman ang goals ng ritual na ito? Ang ritual na ito ay ginagawa para sa pag-release, palayain ang energy mo mula sa emotional attachment, mga trauma bond, toxic cycles, mga fear, mga guilt, resentment na nararamdaman, or need ko pa siyang maintindihan loop, mga ganon. Another is detachment. Another is energy return. So, maraming tao hindi nakakausad kasi hindi lang puso ang naiwan, kundi energy mo din naiwan pa rin. So, sa ritual, kinukuha ko pabalik yung part ng energy mo na napunta doon. Ibabalik ko sa'yo. And 4, boundary and protection seal. Napaka-importante kasi pagkatapos ng release, okay, tinatatakan ko yan ng energetic protection, boundary reinforcement, and closure intention para hindi na basta-basta pumapasok ulit yung same draining energy, yung same energy na humihila sa inyo pababa at any attachment. Ayan. So again, sa gustong sumali, mag-PM lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Kung hindi nyo alam, pakibasa na lang or pakihanap sa comment section dito sa baba sa YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Okay, so Leo, napaka-importante na mapakinggan nyo ng mabuti yung mga nabanggit kong ritual para hindi na kayo magtanong sa akin sa Messenger. Right? Para diretso na tuloy-tuloy na, para hindi din masayang ang pagpunta nyo doon. Kasi ang pag-explain ko po doon sa kanina, para talaga malaman ninyo na para sa akin yan. Ayan yung hinahanap ko. Okay? Ayan, sa gustong sumali, nasa comment section ang Facebook link ko. I-click nyo lang yun dito sa baba at mariredirect ka doon at mag-PM ka po doon sa Facebook page. Yung Facebook page ko, of course, verified ni Meta yan. Legit yan kasi may blue check. Yun po ang hanapin ninyo. Alright, so umpisa na natin. Leo, umpisa natin dito sa urn. Ano to? What is this about? Death, loss, urn, grief, break up, may nangyayaring break up, collapse. Okay, this is for Leo, spirit guides and angels. Tower, talaga naman. Two of Swords. Okay, the Star. Okay, this is regarding about umaasa ka. There's a certain situation in your life kung saan sa tingin mo wala ng pag-asa. This could be relationship, this could be negosyo, this could also be related sa pera. Walang pag-asa na maaprubahan ako. Ay, mukhang walang pag-asa na maayos to. Mukhang wala ng pag-asa na gumaling ito. Wala ng pag-asa. Okay? And I feel like right now, naguguluhan kayo. Maguguluhan kayo kasi parang sa tingin ko, nagunaw. Parang with the Tower, gumuho ang mundo mo dahil with the Two of Swords, naguguluhan ka, Leo. Naguguluhan ka sa desisyon. Di mo alam anong gagawin sa sitwasyon na yan. Saan nyo man ito ma-apply? Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pera, pwedeng problema sa pera, pwedeng problema sa trabaho, problema sa love life, problema saan mang problema. Naguguluhan ka eh. Di mo alam anong gagawin, Two of Swords. Di mo alam kung possibly din may dalawang landas, may humantong sa sitwasyon kung kailan kung saan kailangan mong magdesisyon. With the High Priestess, inuudyo ka ng mga spirit guides mo ngayon. High Priestess is where, kung saan nandyan mga spirit guides mo, gumagabay sa'yo.
humingi ka ng tulong kasi with the star, may pag-asa na ma-resolve, may pag-asa na mabuhayan ka ng loob. Kasi I feel like kung anong man yan, feeling mo kasi end of the world na. Feeling mo kasi wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa magkaayos ang relationship. Walang pag-asa na maka-abroad. Walang pag-asa na ano man yan, I don't wanna be specific. With the High Priestess, wag kang mag-alala. With the Star, wag kang mawala ng pag-asa. At with the High Priestess, humingi ka ng gabay. Ipagdasal mo lang ang sitwasyon mo, may nakikinig sa iyo, may gumagabay sa iyo. Yung spirit guys na gumagabay sa iyo with the High Priestess, posibleng ancestors mo, mga lola mo, parents mong namatay na, kapatid, kamag-anak, anak, posible rin. High Priestess kasi is the spirit world. May konektado ka ngayon sa spirit world. So, may gumagabay talaga sa iyo. Tuturuan ka kung open ka. At kung gusto mo silang sana mapakinggan mo. So, ang payo ko dito, huwag kang ma-distract sa ingay ng paligid, sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Sino man yan. Pakinggan mo ang kutob mo, magdasal ka, at hingin mo ang gabay. Like, bago ka matulog, sabihin mo na, dalawin niyo ako sa panaginip, kausapin niyo ako kasi ito ang pinoproblema ko. There's something about that, whatever that is, okay? Now, anong nangyayari ngayon? What's happening now for you, Leo? What's happening now? Seven of Wands, Queen of Cups, Nine of Swords, Eight of Pentacles. Okay. I think right now talaga some of you namomblema sa relationship, namomblema sa pera. Eight of Pentacles, this could be right now, marami sa inyo ang namomblema sa inyong trabaho, sa career at negosyo, paano kumita, paano magkapera, paano mabayaran ng mga pang-araw-araw na gastusin. Then, for those of you na gustong makapagsimula ng negosyo, New Direction Ritual is pasok kayo. Sa mga gusto makahanap ng magandang trabaho, New Direction for Career, pasok kayo. 500 pesos lang per tao. Now, nakaka-proud to say ako magsabi na nung ginawa ko yung back to sender ritual, maraming feedback. So sana ito ring susunod na ritual na gagawin ko, marami ang makapag-submit ng magandang feedback. Right now, I feel like talagang marami kang pinoproblema, Leo. With the Queen of Cups, some of you nai-stress na, Nine of Swords, hindi na makatulog, naapektuhan na inyong kalusugan. Queen of Cups, despite sa problema ninyo sa trabaho, pera, relationship, huwag mong pabayaan ang sarili mo with the Queen of Cups. Yan ang gabay sa'yo ngayon. Nine of Swords, huwag mong hayaan na bumagsak. Queen of Cups na Nine of Swords, huwag mong hayaan na bumagsak ang katawan mo sa mga susunod na araw, katapusan at February. Seven of Wands, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mong dalhin ang problema mo ngayon. What's happening now is, talagang, stress na stress ka with the Nine of Swords. Anxiety, depressed. Some of you are nadidepressed na dahil sa problema possibly with the inipong pera, and then I don't know anong nangyari sa naipon na pera, nawaldas, siniram, inutang. May problema sa work talaga, at yung mga effort mo mukhang nawala ng saysay. Okay, kaya mo yan. 7 of Wands, huwag mo lang pabayaan ang sarili mo para makaisip ka ng tamang desisyon. Kasi kung yun palang kaluluwa mo, kasi ang Nine of Swords, utak mo to yung utak mo, mental overload, na apektuhan na kaluluwa mo,
soul mo, palakasin mo. Kasi our body, ang pagkatao natin, binubuo ang katawan, isipan, puso, at kaluluwa. Kung lahat yan bumagsak, diyan ka talaga i-admit sa hospital. May mga tao na mahihina ang katawan pero malakas ang espiritu, malakas ang fighting spirit. Meron naman mga tao na malakas ang body muscles pero emotionally weak. So kailangan balansihin, alright? Para makayanan mo ang problema. Ang problema natin sa parang na magician, kayang-kaya mo. Magician is you can do it card. Kayang-kaya mo yan. Yan ang mensahe sa'yo ng gabay ngayon. Okay? Yan ang gabay sa'yo ngayon. Punta tayo sa friends. Bakit andito? Ano tong dapat niyong malaman regarding this French card? Leo. Sun, Moon, Rising, and Venus. Placements. Okay. You have the Lovers! Sakto-sakto. Sabi ko nga ba, feel ko tong kunin yung card eh. Sakto-sakto third party. Two of Pentacles. Queen of Pentacles. Page of Cups. Oh, okay. Leo, kung sino man ngayon for those of you may mangliligaw lang ha, sa may mga bagong karelasyon ngayon, nagdi-date pa lang ang stage ninyo, nasa honeymoon phase pa lang kayo. Ang honeymoon phase is yung bago mo lang nakilala, dinidate ka pa, sinusuyo ka pa. Ganyan naman talaga ang umpisa sa relationship, di ba? Noon, dinidate ako, binibigyan ng flowers, etyos. Pag nagsama na kayo sa isang bubong, dyan nalalabas ang totoong ugali. So, I think with the Page of Cups, this is just bago pa lang. Or matagal na. Okay, marami akong scenarios na nakikita dito with this Page of Cups as the verifier. But, balikan natin to. Okay, umpisa natin sa friends. I really do sense malakas ang kutob ko dito. Malakas ang hula ko na this is about third party or may involvement dito sa third party. Whether ikaw, Leo, ang nakikipag third party, o ikaw ang nilagay sa third party, o ikaw yung kabit, o ikaw yung asawa. Regardless kung ano ang status mo, saan ka man dyan. Okay? Saan ka man dyan nabilong sa nabanggit ko, I think right now, magdadalawang isip ka. There's someone here na gustong mag-sorry. Gusto kang suyuin. Gustong mag-explain. Sino yan? Di ko alam. Posibleng asawa mo na may kabit. Posible rin yung kabit mo. Posible rin, alam mo, kasi marami kayo nanonood, right? And iba-iba ang papel ninyo, iba-iba ang story ninyo. But this is about third party. Meron dito Page of Cups. Page of Cups kasi is about someone na posibleng mag-apologize, manuyo, sinang susuyo for some reason, or nambubulilekong din. Two of Pentacles is, tatanggapin ko ang sorry, makikinig ba ako, bibigyan ko ba ng isa pang chance. Queen of Pentacles is, I feel like this is someone na, this is someone na nag-iisip kung mag-invest pa ba ako dito. Mag-invest pa ba ako ng time dito sa relasyon na to? Right? Or, kasi to Pentacles para nag-aalinlangan eh. Kaya nga may decision kang dapat talagang gawin sa mga susunod na araw. For now, nahirapan ka kasi may mga
mga factors kang kino-consider, may mga ibang sitwasyon kang kino-consider. Right? Mahirap ang third party. I feel like there's someone here na nanunood na mahal ko siya eh. Ayaw kong mahal ko pa rin siya eh. Or sayang yung relationship namin. Queen of Pentacles kasi is someone who is, I also feel like some of you, iniisip mo na lang as long as kaya niyang, siguro kaya mayroon ka ding makukuha sa kanya. At least hindi ka madidihado. Queen of Pentacles is someone who's very wise na ina kasi. And ang Queen of Pentacles kasi, ang energy niya, ang personality ng Queen of Pentacles is someone na matured, kaya mag-handle ng anumang kaweirduhan na situation, regardless of the situation, like third party. Normal na tao ayaw. Kumbaga ikaw, bukas ang isipan mo kasi survival mode ang Queen of Pentacles. There's someone who is a survivor. Para lang makasurvive kami ng mga anak ko. Sige, para sa anak ko, titiisin ko na nangangaliwala may kumakabit sa asawa ko. Kasi kung tuluyan ko nang ikat ang relationship, baka hindi siya na magsustento or wala na din ako makukuha sa kanya na pera. Queen of Pentacles, ganyan ang Queen of Pentacles. Wais na ina. I'm not saying you don't have to be ina, but nagets mo yung explanation ko. Two of Pentacles, I feel like puro money eh. Two Pentacles. Two Pentacles, Queen of Pentacles. So, I feel like maybe right now, iniisip mo, mas gusto mo ikaw ang winner. Winner ka dito, anuman ang kalalabasan. Kung iiwan niya ang kabit, sige. Pero kung hindi niya iiwan kabit, basta at least hindi rin naman ako madihado. There's something about that. Or maybe that is an advice. Or maybe right now, Queen of Pentacles, nag-iisip ka ng strategy, pero hindi yan dito ang lovers eh. Two of Pentacles. Yeah, resources, adaptation. Parang kumbaga, gusto mo na lang makisakyan, paano ka maka-adapt. Yeah. Twin flames. So, nasa sa'yo ang desisyon, Leo, kung naka-resonate ka. Punta tayo sa roadblock. Ano to? Ano tong roadblock? Temporary setback. Not right now. Paralyze. Bakit andito yung roadblock para kay Leo? Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ooh. Page of Cups ulit. Queen of Wands. Okay, there's something about ang right now, ang humaharang sa inyo is opportunity. Page of Cups is opportunity. Queen of Cups regarding your work at negosyo. I feel like marami sa inyo, Nine of Wands, ay pagod na sa mga balakid. I think with the Page of Cups, pero at the same time, hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa. Malakas ang fighting spirit mo, malakas ang determination mong kahit pa may mga pagsubok, ayan ang roadblock ko, walang pipigil sa'yo, gusto mo malusutan yan. Malulusutan man yan with the Queen of Cups, kung ano man yan. Okay? May humaharang, may mga delays, parang strength o lakas ng strength. Nine of Wands, persistence, kahit pagod na. Page of Cups, kasi ang nagdadala sa iyo ng lakas mo is yung mga, I think this Leo, you are with your ambitions kasi. As long as andyan yung Page of Cups, you are really dreamy ka eh. You have this dream, may pangarap ka. Matutupad mo yan. If you're asking about matutupad ba mga pangarap kong magkasasakyan ngayong taon, makapunta na ibang ano mang pangarap yan, I don't wanna be specific. Page of Cups is pangarap, dreams, mga joyful, mga pangarap.
let's just say, mga ambitions na rin. Queen of Cups kasi is motivation, ambitions, visions, and this Queen of Cups is entrepreneur, negosyante, at career, trabaho. So this is related to your career, sa may mga trabaho at negosyo. So, for example, sa negosyo, matumal. O thinking mo, itutuloy ko pa ba to? Yeah, itutuloy mo yan kasi malakas ang perseverance mo. Porsigido ka nga na maging successful yan. And with regards to work sa may mga trabaho yan, porsigido ka na ma-promote, makuha ang dream job mo. And if you're asking if makukuha mo, yes, makukuha mo ang dream job mo. And in fact, malapit na with the 9 of Wands. 9 of Wands saying, don't give up. Malapit ka na. Ay, dyan pa ang checkered flag. Malapit ka nang mag-succeed. Malapit mo na makuha ang mga maabot ang mga pangarap mo regarding your career or your business. Yun nga lang, may nakaharang. Now, siguro Leo, unfortunately, maswerte yung mga sumali sa back to sender ritual. But if you miss the back to sender ritual, hindi ka nakasali nung in-announce ko dito, pwede kang sumali sa energetic cord release para matanggal yung mga nakaharang sa inyong pag-angat or sa iyong tagumpay, saan nyo man gusto magtagumpay, sa negosyo, trabaho, na makapunta ng ibang bansa, baka may humaharang sa iyong mga applications, something like that. Ano tong checkered flag? What is this? For Leo. Ace of Wands, the Moon, the Wheel of Fortune, 4 of Cups. Okay, the end. Final chapter. Conclusion, outcome. Okay. I feel like right now, yeah, Leo, I think nabuhay a lot of you right now ay talagang bumabalik ang inspiration. I think marami sa inyo ngayong taon ganado kayo. Ganado kayong magplano, ganado kayong mag-umpisa ulit. There's something about meron kang gusto sigurong umpisahan. Negosyo, career, or even like mag-relocate, or even like pursuing a new passion, pursuing a new hobby, mayroon basta with Ace of Wands kasi this is excited kang gawin, excited kang simulan, ano man yan, negosyo, trabaho, maghanap ng bagong trabaho. And with the Moon and the Wheel of Fortune, I feel like kahit alam mong hindi, wala kang roadmap, right? Hindi mo alam kung saan patutungo, anong mangyayari sa pupuntahan mo, hindi mo alam. The Wheel of Fortune, I feel like keep that positive mindset, and wag kang masyadong, with the 4 of Cups, wag mo masyadong isipin. Wag kang magpadala sa damdamin mo. Okay, wag kang magpadala sa the Page of Pentacles. I feel like there is talagang may magandang opportunity na paparating. Baka ma-miss mo. 4 of Cups is missing an opportunity. Kaya wag kang masyadong mag-focus sa mga wag kang masyadong mag-isip ng hindi maganda. Alright? About sa isang bagay na gusto mong gawin. Gusto mong umpisahan, balikan, i-restart. Like, balikan yung negosyo last year na hindi nag-work. I-try ulit. There's something about gusto mong i-try ulit. For some of you, if hindi man lang i-try ulit, there's something about mayroon kang gustong gawin na bago sa buhay mo. Para ka bang gustong magsimula ulit? Then, yeah. Just keep that positive mindset. Yeah.
kaagapay mo ang universe, kaagapay mo ang karma, good swerte. Yeah, siswertehin ka. Basta, wag ka lang masyadong mag-focus sa negative. Kasi negative thoughts, pagiging negative is, hindi yan kahilera sa swerte eh. Ang sikreto kasi sa pag-attract ng swerte, you have to be in the same vibrational wavelength. Energetic frequency. Right? It's just like oil and water. So, ang maghiwalay talaga, hindi talaga mag-mix. So, you have to maki-vibes ka sa swerte. So, ano ba ang swerte? Masayahin, right? Maka-attract ka. So, nasa sa inyo na yan paano ninyo i-comprehend yung mga sinasabi because that is the oracle. Talagang sometimes hindi malinaw. Okay, nasa sa inyo na kung paano ninyo i-figure out. Okay. Basta sa maka-resonate po. Now, blinders, ano tong meron? Ano to? Confusion, tunnel vision. Ano to? Confusion. Okay, confusion. Okay. This is about relationship. I feel like yung iba sa inyo Leo, hindi mo alam kung aalis ka. Hindi mo alam. I feel like the reason why hindi ka makaalis because kinokontrol ka. With this Knight of Cups. Sino man tong Knight of Wands, may control siya sa buhay mo eh. Could also be someone na on and off. Hindi mo siya mahindian. Kaya some of you ay Eight of Cups with the blinders. Parang I think part of your heart, part of you in your heart and in your soul, gustong umalis with the Eight of Cups. But with the Five of Wands and the Magician, I feel like conflicted ang utak mo. Five of Wands is magulo. Magulo ka. Siguro sinabihan ka na ng kaibigan mo or mga kamag-anak mo, pamilya mo. Sabi mo, ayaw mo na. Pero bini-welcome mo pa rin. Sabi mo, binubugbog ka. Sabi mo, toxic. Sabi mo, ang tao na yan, controlling with the Magician. Magician is someone who's very manipulative. The fact na nanditong Magician na Knight of Wands, very manipulative, sinungaling, minamanipulate ka. But I feel like marami sa inyo, let's just say, prangka ko magsalita, bulag. Bulag ka, blinders, bulag ka. Part of your soul is umiiyak. Yung puso mo umiiyak. Kasi mukhang toxic ang relationship ninyo, hindi ka pa happy, wala ditong masayang card. In fact, parang pupuntahan ka lang niya siguro kung gusto niyang makipagtutot. Ano mo yung parang pangkama ka lang and then walang bonding na pag-uusap, walang emotional connection, walang secure, yung bang emotionally secured ka. In fact, iniwang ka na may doubts, hindi ka binigyan ng assurance. A real relationship, mafe-feel mo na sa relationship na secured ka. Pero kung hinahayaan ka niya na magduda, kasi kung ang taong ako ito hindi sa pagmamayabang, but marami na lang namang akong pinagdaanan sa relationship. Bakit itong person ko na to, if maramdaman niya, if kahit pa nagsabi ako na may pagdududa, talagang he is making an effort to give me an assurance. Assurance lang na, babe, wala talaga ako kahit pabuksan ng cellphone mo, kahit hindi yung magiging defensive. Mas lalo tayong mga galit, diba? Pag wala akong nagagalit pa. Ang gusto lang naman natin, assurance. Why can't your person na love mo, and then hoping na umasa ka rin na mahalin ka, kung mahal na nagsasabing mahal ka niya, like,
Kung mahal mo talaga ako, then give me assurance. Give me assurance na babalikan mo ko. Give me assurance na I feel safe. Give me assurance na mahal mo ko. Bakit hindi ko man lang maramdaman? Di mo lang din maipakita. Aside sa, Nine of Wands kasi is malibog. Doon lang niya siguro, nako-confuse kasi yung iba siguro sa inyo nako-confuse. Ang thinking ninyo, yung sex, yun na yung pagmamahal. Then why do you feel so, Eight of Cups, Five of Wands, conflicted? Why do you feel insecure sa relationship? Why? Bakit ka hinayaan na magduda? Bakit kanya hinayaan na mag-isip ng hindi maganda? Bakit kanya hinayaan na makaramdam ng lungkot? Kasi ang taong nagmamahal, ibubuhos sa'yo lahat pa. In fact, hanggang mag-uumapaw ka, hanggang ma-spoiled ka pa. So, I would say, prank ka na pagkasabi, bulag ka. Ako na ngayon ang magbubukas sa iyong mata. Buksan natin ang iyong isipan, no? Para hindi ka ma-blind. Na, Knight of Wands is someone who's very, irresponsible. Very opposite na Knight of Pentacles. Knight of Wands is come and go, kanyang energy. Pupuntahan ka niya, kakausapin ka niya, i-message ka niya kung nasa mood siya, gusto niya, pero that is irresponsible. My partner, yung partner ko na to, at talagang once makakilala ka ng ibang tao na madi-differentiate mo eh. I feel like takot ka lang sigurong kaya nga na magician. Grabe yung control niya sa'yo. Wala akong magagawa. You have to decide on your own. Kaya ayoko nang magtagal dyan. Alright. Balloon. What is this? Freedom. Freedom. Okay? Ang baraha ang nagsasabi, hindi ako. Personally, wala talaga akong pakialam sa'yo. Binabasa ko lang ang cards. King of Wands. Ano ang payo at gabay? King of Wands. Okay. The Fool. Talagang kalayaan. It's all about freedom. Freedom from someone who is bossy. I feel like this is talaga magkakaroon ka ng freedom. Sana financially, freedom sa anumang mga conflict, arguments, aggression. Tingnan mo ang Five of Swords. Ano nakasulat dyan? You can pause this video at pwede niyong para mabasa niyo dyan. Fool is also another card for freedom. Okay? The Balloon is freedom. So, I feel like all in all, overall, ang sinasabi ng baraha is marami sa inyo ang makakalaya sa anumang mga kagaluhan na nangyayari sa buhay ninyo. When I say kaguluhan and problema, Five of Swords kasi is also problems. Dispute, problems, aggression, bullying, stress din. So, if for those of you na na-stress sa pera, may opportunity na darating, may oportunidad na darating sa buhay mo. This could be a job opportunity, an investment opportunity, business opportunity, kung saan pagkakataon mo na para masolve ang pinoproblema mo. Matanggal na yung stress ninyo sa buhay ninyo. And if this has something to do with relationships, then applicable din. I feel like marami sa inyo lumabas din ang King of Wands. Another Leo, could be an Aries, another Leo or Sagittarius that you're dealing with, or someone who's very bossy. And King of Wands kasi is someone who's bossy, aggressive, demanding. Ang negative traits ng King of Wands is someone who's palaging masama ugali, nambubugbog, hot-tempered, madaling yung bang talagang hot-tempered na tao. Possibly yung iba sa inyo nakaka-experience sa relationship ng emotional abuse, wag naman sanang physical abuse. Possibly physical abuse na rin, hindi mawawala sa relationship yan
from time to time. Lalo na kung dumaan kayo sa challenging years, 3 to 8 years. Kasi ang 1 to 2 years, 1 to 3 years, yun yung mga honeymoon phase. Very fresh pa ang relationship. So, it's all about kilig-kilig pa, pasyal-pasyal pa, lambing-lambing pa. 3 years onward, yan mo na makikilala yung tao. Guy or girl, kung talaga bang kayo, lumabas ng ugali. So, I feel like, yeah, Nine of Pentacles. What is paparating is someone, I think marami sa inyo Leo na babae na nanonood, you're looking for someone who's very mahinahon, gentleman, malambing, responsible, kahit hindi siguro mapagmahal, basta loyal with the Nine of Pentacles. Okay? Kasi everybody is capable of love. Kasi tao tayo. Lahat tayo tao. Hindi tayo alien. Everybody is capable of love. Okay? But, ang hirap hanapin is yung someone who's very loyal, responsible. Responsible financially, responsible emotionally, responsible sa emotions mo. Responsible na mag-iingat na hindi ka mabigyan hindi siya makapagsalita ng hindi maganda sa'yo kasi magiging part yan ng trauma sa'yo, right? Lahat ng mga emotional abuse, verbal abuse. Lagi kang pinagsasabihan ng hindi maganda ng partner mo, parang buto yan na itinanim sa'yo sa puso mo. Pag yan, di ba, laging sumasama ang loob mo, kinikimkim mo yan, bababa ang self-esteem mo, mawawala ang confidence mo. Dumaan ako dyan. Until such time, marami na ang makakapansin na parang iba na si dati siya, ngayon parang na siyang nagkaroon siya ng low self-esteem. So sana wag yung hintayin hanggang sa yung low self-esteem na yan yung umpisa hanggang ma-depress ka, hanggang hindi ka na lumalabas, hanggang magiging mahiyain ka na. Kung dati ang taas ng confidence mo, maliksi kang babae, masigla kang babae, palakwento ka, very friendly ka, ang nakapagbago sa'yo because your partner, lalo especially if you're someone who's very creative, one of the sign is when you are not happy in a relationship, naapektuhan ang buong pagkatao mo. A lot of you needs healing. Ace of Cups. I think some of you malapit nang mawala ng pag-asa. Huwag ka mawalan ng pag-asa, andyan ang Ace of Cups. So, if you are scared, if you are doubting, nagda-doubt ka na hindi ka makahanap ng bagong kahit wag mo munang isipin yung paghahanap ng bagong relationship. Ang isipin ninyo yung mag-heal ka muna. Unahin mo, focus ka muna sa sarili mo. Okay? Ano naman tong repair? What is this all about? But regarding money, yes, I think financially mawawala na ang stress mo because may opportunity. This Fool is about new beginnings. May magbubukas na pinto. I think marami sa inyo ang makakahanap ng magandang trabaho kung saan mararamdaman ninyo ang kaluwagan sa pera. Matatapos ng inyong financial stress. I tell you, Leo, there's something about ikakaginhawa mo ito. Kung ano man to. I wanna say this has something to do with job and career. Negosyo at trabaho. Ikakaginhawa mo yan. Yung bago ninyong matatagpuan na trabaho, bagong negosyo na maisipan or something. Kakaginhawa mo yan. Okay. Repairman. Ano to? For Leo. Ace of Cups, 7 of Pentacles, 10 of Cups, 8 of Wands. Okay. Leo. Eto ha.
I think marami sa inyo ang nagbabalak na magpakalayo-layo para gumaling. Well, it's a good idea. If that helps, if yan isa sa mga katulong para gusto mong, gano'n naman namang ibang tao para makalimot, gusto kong umalis. Ganyan din ako. I don't wanna stay in an environment, in a very toxic environment. Yeah, be patient with, if you're asking for a blessing, you will receive. Oh my God, Leo, isain muna natin na, with regards to blessings, now pagdating sa blessings, this could be financial blessing, this could be love blessing, this could be career, this could be all aspects in your life. May malaking biyaya na paparating sa'yo kung marunong kang, Seven of Pentacles, marunong kang magtiyaga, maghintay. Seven of Pentacles is, mabibigyan ka ng reward, magkakaroon ng growth. Ayusin mo lang ang sarili mo. Oh my God. For those of you who needs to hear this, sa mga, when I say ayusin mo ang sarili mo, doesn't mean you are broken. It doesn't mean that there's something wrong with you. Ayusin mo ang gusot. It means i-heal mo ang sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo, i-heal mo ang mga trauma mo, and healing takes time. Kaya pala nandito ang Seven of Pentacles. There's something about ayusin mo ang buhay mo. So, ibig sabihin, habang inaayos mo ang buhay mo, huwag kang magdagdag ng ikakadagdag sa problema mo, right? Diba, kumbaga, intindihin nyo na lang itong example ko. Let's just say, gusto mong ayusin ang buong bahay. Ayusin ang kalat sa bahay. So, ibig sabihin yan, huwag kang magdagdag ng kalat, right? Kasi hindi mo pa nga inayos ang, habang nagwawalis ka, meron namang nagkakalat doon. So, do something about that. Kasi ang paparating sa'yo, you will receive a lot of good news. I feel like nasa January pa lang tayo this time. I think darating ang blessings in possibly 7 to 8 months from now. Pinakamatagal 10 months. Kaya mo bang magantay? Well, I think it will be worth it kasi malaki yan. And why do I say 7 to 8 months? Because alam naman, it's a reality na healing takes time. Minsan nga, years Sa'yo, 7 lang, 8 months lang. May darating ng biyaya. Sana hindi nyo ma-miss. Malaki ito, I tell you. I don't wanna be specific. Kasi marami kayo nanonood. So, sana maayos ninyo ang sarili ninyo. Mag-focus muna kayo sa sarili ninyo. Kaya pala andito ang repairman. Ayusin ninyo ang buhay ninyo para maka-attract kayo ng maraming blessings. 10 of Cups, this is wala na. Dito na yung ultimatum. Ito na yung umaapaw na kaligayahan. Umaapaw na blessings. Kung saan, pag-usad, tingnan mo ang kalye talagang, ayan o. 8 of Wands this is fast. Kaya pala, 7 of 8 months lang. Opportunity Page of Pentacles, goal, planning, there's something about, planuhin mo mabuti ang buhay mo. I feel like some of you, this is what you're doing. This is a confirmation. Especially if ginagawa mo na to yung mga nabanggit ko. Yes, ma'am, yan ang ginagawa ko. Then, yes, confirmation. May ma-receive kang blessings, rewards because of your hard work, because pinagtuunan mo ng sarili mo ngayon. Reward mo yun sa sarili mo. Okay? So, maybe some of you right now, sa reading na ito, you're not meant to muna mag-entertain ng relationship muna. Focus muna kayo sa inyong finances at money and career. Ayan. So, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Sana nakatulong itong reading ko na ito na mabigyan kayo ng clarity, magabayan kayo sa inyong mga decision sa buhay. Sana nakatulong. Let me know if it does. Now, ito naman, may mga i-flex ako ng mga item na makakatulong din.
Kasi bawat item, bawat pagbili ninyo sa akin, may libreng ritual. And proud to say na halos lahat ng mga ritual ko, marami po ako mga good feedbacks. Kaya kung gusto niyo matulungan ko kayo sa aking sa pamamagitan ng aking gifts, ritual, dasal, ayan, kung ano pa man yan, then bumili lang kayo ng mga item, panoorin niyo po ito. Okay, mga madam at sir. Okay, explain ko lang dito sa video na ito yung mga available on hand na mga bracelets na of course may dalang benefits. At dito bawat bracelet i-explain ko na mabuti. Hindi na siguro masyadong detalyado kasi hahaba ang aking explanation. Lahat ng ito, almost lahat ng ito ay makikita ninyo sa Facebook page ko, mga postings. At sa postings, doon ang pinaka detalyadong explanation ng benefits ng bawat kristal. Kagaya nito, okay, andun nakasulat yung benefits ng lava stone. This is the lava stone and this is faceted green jade. Okay, high quality po. Ayan. So, magkano ito? This is 1,700. May libreng prayer request or ritual na gusto ninyong i-request sa akin at hindi lang yan pati intentions. Intentions like for example, gusto mong makapasa ng board exam, gusto mong mabayaran ng utang, gusto mong makahanap ng magandang trabaho, gusto mong yumaman o ano man mga intentions ang gusto mong isama sa akin sa pag-bless ng item na ito. Okay, kasi lahat ng item dadaan po sa ritual ng pag-blessing. Okay? So, ang kagandahan dito pag bumili kayo ng mga item ko, may kasamang dasal, may kasamang prayer ritual na pwede nyong i-request, pwede kayong magpadagdag. Okay? So, para saan ito? Sa mga naghahanap ng pera. Gusto ng financial opportunity because jade is pampaswerte na sa pera, pampaswerte sa negosyo, pwede rin. Now, ang lava stone, ang dala niyang benefits is protection. Protection na hindi masunog sa taong 2026, Fire Horse Energy. Protection na hindi ka, may dala din itong protection sa mga inggit, usog, nag-evil eye. If you like this design, okay, highly recommended ito sa mga lalaki. Panlalaki, pwede rin naman babae, pero mas maganda siya sa lalaki. 1,700 pwede nyong ipangregalo sa husband ninyo, sa anak ninyo. Ayan. I only have limited stocks po dito. Okay? Take a screenshot na lang if gusto nyong bilhin at ipadala yung screenshot sa Facebook page Bono Magos. Ang ganda in actual. Kung nagagandahan kayo sa video, ayan, mas maganda siya in actual. Bagay na bagay sa mga kalalakihan natin. Now, kung ayaw nyo naman masunog ang pera ninyo or negosyo ninyo or ayaw ninyong ma-burn out sa taon na ito, I highly suggest you buy ito ang maire-recommend ko sa inyo. Lalo na problema pa kayo sa pera. So, marami itong benefits. Okay? Itong white chalcedony, kilala ding white jade, ibang klase ng white jade. Okay, white jade or white chalcedony with agar wood. Agar wood is ang kanyang metaphysical benefits is growth. Growth. So, may money coin na gawa sa black agate or black onyx. This is protection from your money na hindi masunog sa taon na ito. So, anti-sunog ito sa inyong kapirahan. What do you mean masunog? Literal ba na masunog? Mabadambono? Masunog, meaning to say, magastos, nang wala sa plano, darating lang sa kamay mo, maya-maya in a second, sunog na, wala na. Di mo alam saan napunta. Kasi sa white jade, tutulungan ka nitong makapag-decide ng tama sa inyong mga kapirahan, financial decisions, tutulong. At iwasan ding ma-burn out sa negosyo, kung may negosyo ka.
iwasan yung ma-burnout, karoon ng fatigue. Pwede rin ito sa career at negosyo. Ayan. So, this is anti-sunog. Agarwood is malaki ang benefits. It could also be na magpapa-increase din ito na yung pera. May dasal din ito na sa description ng instructions sa association, itong brace na ito may dalang dasal na tutulungan kang maparami ang yung pera. So, hindi lang to anti-sunog. Basta this is all about money. Okay, kung ang problema nyo ay pera, anti-stress na rin, okay, may dala din. But mostly this anti-sunog. Asan dito ang nagpapakontrol ng sunog sa pera? Itong agarwood kasi. Okay, magkano ito? 950 lang po bawat isa. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at i-message niyo ako. Bawat order, meron kayong libreng ritual request, prayer request. Napunto naman tayo dito sa napaka-interesting na bracelet. This is may pagkamahalan. 1,980. This is black obsidian. Black obsidian with green jade plus mayroon pang money coin na black onyx. This is very, very isa sa pinaka highly recommended ko na stones if ang problema ninyo ay na-stress kayo sa pera. Irregardless ko ano man yan. Stress kayo sa negosyo, stress kayo sa mga bayarin, stress kayo makahanap ng pagkaperahan, stress kayo na makahanap ng magandang trabaho, stress basta related sa pera. Ito. And also sa may negosyo dyan, sa mga may negosyo, tatlo ang may recommend ko. Either ito. Kasi green jade is also about pampaswerte sa negosyo. Pampaswerte sa pera. Green jade. So, suswertein ka sa pera, suswertein ka sa negosyo, ito na. Ang obsidian, protection sa mga posibleng gawang ka ng hindi magandang orasyon, kulang, palipad hangin regarding sa negosyo mo or trabaho mo or pera. Okay, so para maprotektahan ang inyong resources, maprotektahan ang iyong mga inipon, maprotektahan ang iyong mga pinaghirapan, investments, na mabudol ka, magawang ka ng ritual kasi ang black obsidian is also protection from any psychic attacks, any voodoo ritual, any black magic. So 1,980 each. Pag ito naubos, wala nang restock. I'm not sure kung makaka-restock pa ako kasi kailangan ko munang ubusin itong mga binibenta kong item bago ako magre-restock. Okay, kailangan ko ng puhunan ulit para pambili ulit ng stones. Ayan. So, 1,980 each kung gusto niyo. For more information about the item, nakapost po ang kanyang flyer or description sa Facebook page. Hanapin nyo lang yung Facebook page link dito sa comment section. Ayan. Now, talking about Tai Shui. Tai Shui. Tai Shui daw yan or Tao Shu. Yung iba naman Tao Shu, yung iba naman Tao Shui. Ayan, Tao Shi. Okay? So, Tao Shui, Tao Shui is the Grand Duke of Jupiter. Kung na-offend niyo si Tao Shui o Tao Shu sa taon na ito, I have 3 bracelets that I can recommend. Actually, 4. Kasi meron tayong, nag-isa na nga lang kasi ang white jade. Ito yung unang naubos, but I can possibly restock. Okay, magkaiba po ang price niya, okay? I believe this is 950. Ito talaga ang Tao Shui bead. Tai Shui. Tama ba? Tai Shui. Tao Shu. Okay. Ito talaga yung bead niya. Alright? So, para saan ito? Protection sa kamalasan sa buong taon. Kasi si Tai Shui is siya ang nagdudumala sa kaswertihan ng tao sa buong taon. Kaya kung alam ninyong na-offend ninyo si Tao Shui sa itong taon na to, Year of the Fire Horse, then you need this bracelet para
maiwasan ang mga kamalasang mangyayari sa buhay mo. Magkano ito? 950, may kasamang dasal, ritual, intentions, prayer request, kung ano pa man yan. I believe this is 750, yung green jade. Okay, yung red string, may dala rin protection. These are all tai shui bracelets. 4, 4 actually yung pagpilian mo. Meron ding black if ayaw nyo yung white. Okay, highly recommended ito sa 950 din po ito. Adjustable. Okay, pwede nyo ma-adjust ito. Paliitin, palakihin, paluwangin. Ayan. I only have for now ito na lang ang natirang pieces. Pag na-sold out, di ko alam kung makakapag-restock pa ako. Okay, maunahan na lang po sa pagbayad. Ito, 750 ang green jade. This is hindi to basta-basta na jade. Magandang quality. I believe this is nephrite. Okay, lahat yan jade. Iba-iba lang ang quality. Iba-iba ang kanyang quality niya. 750. Ito. Okay, marami nang kumuha. Ito, naubos yung white jade. Night jade is for all of the zodiac signs. By the way, kung ang tanong ninyo, ma'am, paano kung hindi ko na-offend si Tai Shui o Tao Su sa itong taon na ito? Pwede ba akong bumili ng mga ganyang bracelet? Yes. Pwede. Pwede. Napunta tayo sa wood. Mga wood. These are agar wood, may sandalwood, agar wood din na isa. Then this is, meron siyang may amoy. Aromatic na amoy. This is for career bracelets na pampaswerte sa career, possibly career at trabaho and financial growth. Why? Ito kasi iba-iba ang price nito, mga madam. This is G agate. Okay, pangontra ito sa kamalasan, pangontra sa black magic, pangontra sa usog, evil eye, lalo na kung lagi kang nai-evil eye ng kasamahan mo. Green aventurine, pera, opportunity, and agarwood is for growth. So, may dala itong financial opportunity benefits. Maprotektahan ka pa sa loob ng inyong trabaho. Iwas chismis, iwas paninira. Pwede kang mag-request ng ritual or prayer intentions regarding your work o ano pa man. Also, this is another form of G agate. G agate kasi is protection sa evil eye. Isa sa protection aside sa evil eye na yung evil eye talaga. And this is sodalite. Sodalite is for career. Sodalite is for someone na namumblema din sa board exam. Pwede ko itong ma-recommend. Okay, this is 1,980. Itong 3. This one, isi-sell ko na lang ng 700. Evil eye din ito with green aventurine. Nag-iisa lang. Bakit napaka-importante ang wood element sa taon na ito? This will control the fire of the fire horse energy. The fire element of the fire horse. Kasi kung sobra ang apoy mo sa year 2026, you will experience burnout, fatigue, binat. Sobrang binat na hindi ka na makatrabaho. Instead na naghanap buhay ka, nagkasakit ka, tinakbo ka sa hospital at iwas disgrasya. Do you know that lahat ng ito kasi may dala ding protection sa anumang klase ng sakuna o disgrasya sa biyahe, lalo na ngayon, marami ang nagmamadali because of the fire horse. Ang takbo, isipin niyo ang kabayong out of control. Lahat na madaanan niya, sunog, wasak, disgrasya. So, ito will protect you. Alright, for more feedbacks, testimonial about mga items ko at about mga ritual na ginagawa ko, you can follow and you can search my FB page, Bono Magos PH. Again, nasa comment section ang link. Alright, another is Ruyi. Ruyi na may evil, agate, protection agate. G agate din ito. So, poprotektahan ang blessings. Ano man ang blessings na
ano man ang blessings ang ibinigay sa iyo ng universe or ni God, mapoprotektahan sa mga taong try kang pabagsakin. This is the purpose of this bracelet. This is also 1,980 because of this ruby green agate po ito. Okay? Ito ang nagpapamahal. And wood element, this will help harmonize sa taong ito. Ayan. Now, this one is medyo may pagka-expensive ito mga madam. I believe, for those of you mag-inquire about this lapis lazuli na glass, non-tarnish, I guarantee. Hindi po yan kakalawangin. Kaya wag nyo lang ugaliing, pwede nyo mabasa, okay? Pero baka mawawala kalaunan yung kinang. Pero hindi yan mga ngalawang, okay? Magkaiba po ang price ng bawat isa. You can inquire more about this item sa Facebook page ko. I-message niyo ako. Take a screenshot kung gusto niyo mag-inquire. This is about, I believe, nasa 4,000 to 5,000. May libreng private reading at other rituals. We can talk about the inclusions, okay, sa Messenger. This one is 4,000, I believe. Yeah, ito. Magkaiba kasi yung size nila. Ayan. 3 to 5 itong mga to. Magkaiba ang price. Now, this one, this is very interesting. Andito na lahat. Alashan, jadeite, and citrine, and silver obsidian na manico. This is this is a full lion, if I'm not mistaken. Yeah, a full lion. Baby lion. Okay, baby lion. Yeah, baby lion. Black, silver obsidian. This is 5,555. Jadeite, napaka-expensive. Alashan, ito laki ng bead. Ayan. And yung quality ng citrine. Okay, maraming benefits. For more information about the benefits of this crystal, for more information about the inclusions, may kasamang libreng private tarot reading na ito. Lahat ng mga expensive na items ko may libreng private tarot reading. And other prayer rituals na pwede nyo i-request. Yan, take a screenshot at i-message nyo ako if you want this. For those of you who are looking for Larimar, this is 3,000 something. Larimar na beads, bracelet, class, rhodium, okay? Rhodium. 3 lang ang available. 3,000 something. Gusto nyo inquire. Ayan, take a screenshot kung gusto nyo bilhin. Ayan. At ipadala yung screenshot sa Facebook page. For those of you looking for pink emerald na may alashan, 2 money snake, if you are born in the year of snake, sakto sa inyo. Snake is a symbol of transformation. Kung gusto nyo magbago ang inyong money pattern, financial status, kung gusto niyo magkaroon ng magandang pagbabago, because alashan is also may grounding effect siya. Ang benefits ng alashan is prosperity and abundance kasi because it connects with the root chakra, ground. Any grounding stone is nagsusuporta sa finances. Lalo na tinan mo, inukitan ng money coin. Alam ng gumagawa mga Chinese na talagang bagay sa alashan. And snake, this means talaga na magdadala to ng financial transformation sa buhay mo. Lalo na sa mga nalugi ang negosyo, na-scam sa mga investments, nawalan ng pera dahil sa inutang pera na hindi na binalik. I highly recommend this. And with the pink alam niyo naman ang emerald. Emerald is one of the stones na nagbibigay swerte and abundance and prosperity. And with this pink, it means it will heal your any emotional trauma and stress na naranasan ninyo naranasan niyo related sa finances or pera. Na-stress kayo kasi na-depress kayo dahil hindi kayo na binayaran ng utang ng laki-laki. I highly recommend this. And na-stress kayo and gusto nyong magbago na ang kapalaran ninyo sa mga pinoproblema niyong pera. I highly recommend this. Now, this is
3,200 mga madam. Okay, may libreng private tarot reading, 3,000 pataas na item. Dalawa lang, tatlo. Now, this angel Alashan is, if you are, andyan yung butterfly wings niya, this also symbols transformation, pagbabago talaga. Angel meaning protected ka, guided ka, all throughout, habang you are trying to change your finances. Maganda na yung protektado ka habang inaayos mo ang gusot mo sa pera, problema mo sa pera. Emerald is about abundance and swerte, prosperity. Pink, ito yung healing your emotional wounds dahil sa pera, okay? Ayan. What else? I have blue water jade, Burmese jade or blue water jade with rose quartz, and then black fulayan. Yeah, this is fulayan. Fulayan na black. Black obsidian, golden obsidian is for protection. Protection sa kulam. So, kung gusto ng protection habang nag-a-attract ka ng love life or gusto mong protektahan ang relationship mo sa third party, iwas sa mga gossip, chismis, protektahan mong partner mo na relationship mo na hindi maghiwalay. And also, Burmese jade is pampaswerte. So, I highly recommend this for someone who wants to attract relationship and at the same time gustong protektahan if ever makahanap ka ng afam or makahanap ka ng partner na may potential na agawin ng iba. This is it. And also business, kasi Burmese is just about kasi kung rose quartz lang ang bead na bibilhin ninyo, it's just all about healing emotional wounds sa relationship. Walang dalang protection at swerte. So ito na, 2,980. Now, tiger's eye with Pishu rose quartz, almost the same sila ng benefits. Magkaiba lang ng mga stones. What else? Tiger's eye with laughing Buddha na, I believe this is jade, green jade, pampaswerte. Laughing Buddha, pampaswerte talaga. Green jade may dala din protection, and tiger's eye, ayan, with hulu pa na symbol. Hulu is for longevity, and kung may mga karamdaman ka, dala na rin. Habang nag-attract ka ng swerte, ginagaling ang mga sakit mo. Pinoprotektahan ka pa na hindi maulit ang sakit. May kasamang dasal. Ito naka-post ang kanyang description. Okay, marami pa. This one is if you are looking for tuloy-tuloy na blessings, mga madam at sir, I highly recommend this sa mga lalaki. Tuloy-tuloy na blessing. This mantra bead, green mantra bead, is for money protection. Protektahan ka na maloko ka sa investments habang nag-a-attract ka ng blessings at swerte. So maganda yan, lalo na kung may negosyo ka, may iniimpusahan kang negosyo, may iniingatan kang proyekto, may iniingatan kang investments, iniingatan mo ang iniipon mong pera para hindi masunog. Perfect na perfect for this. And for those of you na habang nagkumikita ka, habang nagkukumay ka, continuous ang blessing na papasok, I highly recommend this. This wood, type of agar wood or wood is for growth, financial growth. Growth plus continuous na mantra bead for blessing and protection, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang biyaya. Okay. This is 1,980 po. Nag-iisa lang. Take a screenshot for those of you na gustong bumili. I can also, pwede ako mag-pre-order nito, or I think meron pa ako ibang natira. Okay, ayan. Eto naman for career. Financial, sa mga gustong makahanap ng bagong career at gustong magkaroon ng magandang career. Agarwood, this is agarwood, and agarwood supports financial growth, and sodalite is for pampatalinos habang nag-work ka.
So, I highly recommend this sa mga gustong makapasa ng board exam, civil service exam, gustong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. This one. Okay? Also, 1,980. Ayan. I think na-mention ko na lahat ng mga bracelets. For more other bracelets, tingin na lang kayo sa Facebook page ko. Marami pa akong maipopromote. Thank you so much po. Again, take a screenshot sa item mong gustong bilhin at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos page. Nasa comment section ang link. Thank you so much po. Ingat po kayo and God bless.